Tinatanong nung subscriber natin kung kasama raw ba ang allowance sa separation pay kapag na retrench. Uh, yung sagot natin dyan, i-discuss muna natin yung concept ng separation pay tsaka yung pay, no? Ano bang ibig sabihin dyan? And then, in relation to that, yung basic salary, tsaka ano ang definition ng basic salary sa ating batas. Pero bago tayo mag-proceed, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga subscribers and followers natin dito. Ang retrenchment, just to refresh lang yung mga ibang hindi pa masyado familiar dyan. Yan yung ground for termination under Article 298 ng ating Labor Code. Ito yung rason sa pag-terminate sa isang empleyado na ang tawag ng batas natin dyan, authorized cause. Wala siyang kasalanan, no? Yung sitwasyon lang talaga ng negosyo ang naging dahilan kung bakit kailangan siyang i-retrench. Sa batas natin, ang retrenchment normally nangyayari kapag ang kumpanya ay nagkakaroon ng difficulty, no, in terms of sales, na na-anticipate niya na maaaring magkaroon ng pagkalugi, no. Parang to prevent losses, magre-retrench na siya. Or kung nagkaroon man siya ng pagkalugi, pwedeng dahilan din yon para mag-implement siya ng retrenchment. So sa retrenchment, sa Article 298, ang bayad sa isang empleyado ay minimum of 1 month, no? Or 1/2 month pay per year of service. So that takes us to the question na ano ba ang component ng ating separation pay. Ang separation pay natin, yung definition ng pay, no, that is associated sa basic salary, no. When you say basic salary, ito yung all remunerations or earnings, no. So hindi kasama dyan as a rule yung cost of living allowances, no. However, kung ang allowances ay considered or integrated as part of the regular salary, then dapat isama siya sa computation. How do you know kung ang allowance ay considered or integrated as part of the basic salary? Walang definite rule na sinasabi yung Supreme Court, no. Ang kadalasang nagiging basis diyan kung ano ba ang sirkumstansya na meron sa isang sitwasyon. So ano naman ang mga sirkumstansya na tinitingnan normally ng Supreme Court kapag nagdesisyon na kasama nga yan sa or integrated nga yan sa kanyang basic salary, yung allowance na yan. Ang kadalasang tinitingnan diyan kung regularly given ba ang allowance. So for example, kung nakatanggap ka ng basic salary ngayon, ng basic mo, may nakalagay din doon na allowance.
At ito ay nangyayari regularly. So ano ba yung regularly natin? Ang regularly, ibig sabihin, ito yung uh, payroll period natin. So sa bansa natin, ang kadalasang payroll period natin is twice a month, di ba? Kinsenas katapusan, although may iba na every month lang, no? So in every cycle ng payroll period na to, kasali lagi yung allowance. Nagiging regularly given siya. Kapag ganun ang sitwasyon, para siyang intended as basic salary, no? Considered or integrated as part of the basic kasi natatanggap mo kada payroll period kinsenas katapusan laging may allowance. So ibig sabihin considered as part of the basic, parang ganyan ang magiging impression. Ngayon, yung allowance, kung titingnan mo, may mga kakumpanya kasi na talagang dapat yung amount ng allowance ay basic salary talaga yon. May mga companies lang na ginagawang arrangement ay ipinapasok sa allowance ang parte ng basic para una, ito mga naririnig ko lang makaiwas sa payment ng certain taxes, no? At pangalawa, yung empleyado hindi tataas sa basic wage kung siya ay minimum wage earner. Kasi 'di ba, alam naman natin na ang minimum wage earner daw ay walang tax, no. So kung lalagyan pa siya ng kung ang allowance niya ipapasok doon sa basic, yan ay magiging taxable na ngayon, no. So pero kung sinadyang gawin yan, illegal yan kasi labag sa batas kasi sinadya mong gawin para iiwas sa payment ng tax. Pero may mga naririnig ako na ganyan practices. So kung ang rason kung bakit iniwas ang allowance sa basic ay mga ganyan, so ang ibig sabihin talagang intended nila na ang allowance mo ay parte ng basic salary. Now, kung maipapakita mo, evidence na naman tayo, sa mga payslip mo na every time na meron kang sweldo, naandun ang allowance, laging kakabit ng basic salary mo, you can prove na that is considered or integrated as part of your basic salary. In that particular case, pwede mong i-argue na yan ay isang parte ng iyong pay for purposes of computing entitlement to separation pay for being a retrenched employee under Article 298 of the Labor Code. Pero paalala lang natin na dahil retrenchment yan, kapag ang retrenchment naman is due to losses, severe financial losses, no, as proven by the audited financial statements, pwedeng hindi liable for separation pay si employer. Yan ay consistent with the holding of the Supreme Court in the case of North Davao Mining versus NLRC tsaka Reyes versus NLRC. So guys, I hope you learned something from our discussion today. And if you do, share nyo na lang itong video natin sa inyong mga kakilala or any person who you think may benefit from this information. And again, thank you very much for watching. And I hope to see you in my next videos. God bless.